Hello guys, tahi-tahi tayo ng shoes. Ayan po ang ating opisina, ang ating shop. So guys, tatahi tayo ng shoes ngayon. At mapapansin nyo po, hi guys, idol. Balik tayo sa ating work. Gabi na tayo, gabi na. Overtime tayo. Ito tuloy hanggang ngayon alas 7 na po ay tuloy pa rin tayo sa pagtatahi ng shoes mga idol, kaya dyan lang kayo at tayo ay tuloy na nagtatahi ng mga sapatos ng ating mga mahal na customers. So marami pa akong mga gawa idol, kaya itong mga gawa na to ay yan, yung kita nyo mga idol, yan, ayan po yung ating mga tinahi. Tsaka ito pang isang to, nasa tabi lang po tayo ng highway mga idol. Noong unang mga video natin ay tanghali po yun umaga. Ngayon po nag-video tayo ng pagtatahi ng sapatos ng gabi. Kaya mapansin nyo, medyo madilim po yung ilaw natin hindi masyadong maliwanag. Pero nakikita naman natin idol yung ginagawa natin. Kasi overtime tayo kasi yung ating mga kababayan na mga Katoliko ay nagsiselebrate po sila ng piyesta nila bukas, kaya marami pong nagpapa-overtime. Pinagbibigyan naman po natin kasi sayang naman po yung biyaya. Ito po rubber shoes po itong tinatahi ko, all white shoes. Yan po mga guys, magtahi na yan. Ito pala guys, kabila. Yan nasimulan ko na. Maganda itong sapatos na to kasi leather to leather. Kaya mahal ito, pila ito marunong po tayong tumingin ng mga original na sapatos. Mapapansin mo pa lang sa pin mo guys, ito pila. Pero okay guys, inamadali natin to kasi ganitong mga okasyon ng ating kababayan na magpipiesta, marami po tayong ginagawa. May nag-order ng mga chairs, tables, nagpapagawa ng mga balloons. Marami pa po yung sabay-sabay na magpapatay ng sapatos. Kaya kinakaya natin yan guys. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil sa kabila ng ating naging karamdaman ay gumaling po tayo. Halos dumaan po ako sa 2 operasyon mga guys. 2 operasyon. Nung unang operasyon ko ay tinanggal po yung aking gallbladder, yung abdo. Nung natanggal po yun hindi rin po, parang walang pagbabago, ganun pa rin, sumasakit pa rin may masakit pa rin. Kaya meron pa silang nasilip na isang dapat na operahin sa akin. Kaya medyo po naka-recover na po tayo. Maraming salamat sa unang-una sa Panginoon Diyos at sa mga suporta ng ating mga mahal sa buhay. Ito, nagagamit pa natin yung buhay at lakas natin sa paglilingkod sa Panginoon Diyos at sa mga gawain natin sa pang-araw-araw. At sana mga guys, alagaan ninyo mga guys, tip ko sa inyo yung inyong mga kalusugan. Yung matatakaw po dyan sa sa mga pagkain medyo may edad na, mga karne, mga sisig, yung mga yan po yung nagpo-form ng stone. Kasi yung naging karamdaman ko mga guys,
ano ko yung bile duct, parang dun sa left and right ng bile duct papuntang ating liver ay nagkaroon ng bara. Ayun po yung inopera sa akin. Tinanggal yung bara na yun para magkaroon ng yun yung dudaanan ng ating sustansya ng katawan, yung atay natin. Yun yung nagsusupply nagdi-distribute ng tubig na iniinom natin sa buong katawan natin. At saka yung kinakain natin, yung sustansya doon pupunta, guys. Tip ko sa inyo ay alagaan nyo po, guys, yung kalusugan nyo. Importante yun. Sabi nga, kalusugan ay kayamanan. Kahit mayaman ka, guys, pag ikaw ay nakaratay ka na ng karamdaman sa ospital, parang doon pa lang sa ospital, ano yun na yun, may iisip mo na yung buhay mo pala pinakamahalaga sa lahat. Kaya yung hindi pa po na hospital, pag na hospital kayo, mararamdaman nyo po yun na yung time na yun na nasa hospital kayo na nakaratay, yung pala yung kahalagahan ng buhay mo. Mas mahalaga pala yung buhay mo dun sa mga kayamanan. Kaya mahalaga po yung buhay, mga guys. Sabi nga, hanapin nyo muna yung unang-una yung kaharian. Kaharian ng Diyos. Kasi ang Panginoon Diyos po, mga guys, meron pong meron pong kaharian dito sa lupa, may kaharian din sa langit. Yung kaharian po ng Panginoon Diyos dito sa lupa, yung kinaroroonan po ng katubusan at kinaroroonan po ng kapayapaan. Pag natagpuan nyo po, guys, yung dalawa na yun, katubusan at kinaroroonan ng kapayapaan, yun po yung kaharian ng Diyos. Kaya sabi nga, yung buhay mahalaga, mga guys. Sabi nga ng Panginoon Diyos, makamtan mo man ang buong sanlibutan, mga guys, idol, kung mawawala naman ang iyong buhay, walang pakikinabangin, walang kabuluhan. Ano po yung buhay na tinutukoy doon? Hindi lang itong buhay natin dito, yung buhay po na walang hanggan. Kahit gaano ka rito kayaman, kahit sabihin mo pa sa'yo na yung itong buong mundo, lahat ng ginto rito sa buong mundo sa'yo na. Pero kung pag binawi ng buhay mo at yung kaluluwa mo, maparurusahan ka, yung buhay mo nawala doon sa buhay na walang hanggan, napakasaklap po ng inyong mga magiging kapalaran, mga guys. Kaya ako po, nasabi ko po sa inyo bilang Iglesia ni Cristo, proud po Iglesia ni Cristo ko, magsuri po kayo sa Iglesia ni Cristo. Di naman po kami namimilit, di naman po kami, basta makinig lang po kayo, mga guys, kayo magpapasya no. Kasi hindi naman po talaga pinipilit ang sino man sa pag-iglesia. Pinipilit lang po kayo makinig. Kasi ang pananampalataya nagsisimula po sa pakikinig yun. Kasi kung wala ka mapapakinggan na katotohanan, puro napapakinggan mo, puro kasinungalingang aral, ay maliligaw po kayo. Hindi nyo matatagpuan yung kinaroroonan ng katubusan at kapayapaan doon sa nilikha ni Kristong isang taong bago na kinaroroonan ng kapayapaan at katubusan. Ayan, mga guys, ano yan? Yan ang assignment ko sa inyo. Makinig po kayo sa Iglesia ni Cristo. Malalaman mo yung tatlo na yun, kinaroroonan ng katubusan at kapayapaan at isang taong bago. Yun yung ginagawa, yun ang nilikha ni Kristo, yung isang taong bago. Nandun yung katubusan at kapayapaan. Hindi naman po ako nangangaral dito, guys, no? Nag-aanyaya lang po ako sa inyo. Hindi naman po ako preacher. Habang tayo nagtatahi ng shows, napag-uusapan lang din po. Kasi bahagi po kasi ng buhay, napag-usapan natin yung buhay. Nagkasakit po ako. Tapos nung ako nagkasakit, na-realize ko yung buhay pa lang dito sa mundo ay kayamanan ako. Mas mahalagang kayamanan kaysa dun sa mga buhay na material dito sa mundo.
Okay nga, okay po. Kailangan natin yung buhay, yung kayamanan dito sa mundo dahil yan ginagamit natin sa ating mga pangangailangan, ay higit po sa lahat yung buhay po. Itong buhay natin na to. Kaya wag nating kalilimutan po yung mga kapatid, yung pagsamba natin, wag niyo kalilimutan yun mga kapatid. At yung mga idol natin nakikinig ngayon, sumama po kayo doon sa mga kapatid namin sa iglesia. Pag inaanyayahan kayo, huwag po kayo tatanggi. Kasi pag tumanggi po kayo, para po kayong tumanggi sa buhay na walang hanggan. Sa totoo lang po. Ako po hindi naman po sa naninira ako sa ibang reliyon. Nirerespeto ko po yung ating mga kabayo natin sa pananampalataya. Kung ano yung pananampalataya nyo, sige po. Magpatuloy po kayo dyan, pero sa pagpapatuloy nyo ng inyong pagre-reliyon, ay huwag ninyong sama ninyo ang Iglesia ni Cristo sa pagsusuri, mga kapatid, mga kaibigan, mga idol. Ito idol, balik tayo dito sa ating usapang sapatero. Ito na nga po yung ating tinatay. Makikita nyo po yan. Medyo sa pagkukwentuhan natin ito, medyo matatapos na po ito. Tatapos na po yung tinatahi kong isang paa. Yung isang paa, hindi ko pa. Dito pa yung isang paa. Hindi. Bali, anin ko pa to idol. Medyo gagawin ko pa yan. Pasensya na kayo mga idol. Medyo madilim po yung ilaw natin. Halos nakikita natin sinag yung kabilang mukha lang natin. Pero okay lang yan idol. Pag ito naman schedule po nitong sapatos na ito, kukuhain nito 7:30. Anong oras na po ba ngayon? Alas 7 pasado na, mga 7:30 po to in-schedule po tong sapatos para tubusin. Bayad na po ito, bayad na para kuhain, i-claim 7:30, kaya tama-tama lang mga idol. Alas 7:15 na. Kaya mga idol, salamat sa inyong panonood sa aking video, lalo na itong usapang sapatero. Siguro yung ating yung ating post ay pamagatan na natin ng usapang sapatero ni Idol Ramon. Hindi ko po matiis guys na banggitin yung tungkol sa faith, sa pananampalataya, kasi sa totoo lang guys, talagang yung po pinakamasarap na usapan, pag-uusap. Yun ang pinakamagandang gustong-gusto ng Panginoon Diyos na kung nag-uusap ang tayo, yun ang gusto-gusto ng Diyos na topic, yung kanyang mga aral ay may pag-anyaya natin sa ating kapwa. Kaya kung mga idol, may pamamahayag po ang Iglesia ni Cristo, sumama po kayo mga idol. Mama po kayo, makinig po kayo sa iglesia. O ikaw idol, sinunod ka sa akin ngayon, hindi kita pinipilit na mag-iglesia. Pero pwede pilitin kita makinig. Makinig po kayo. At maiintindihan nyo, unawain nyo lang po. Tsak po, mababago po ang buhay nyo. Yung mga material po na bagay na ito, hindi po natin ito madadala mga idol. Wala tayong madadala nito kahit 1 gramong ginto dito sa buhay na ito. Ay isang pilak, wala tayong madadala. Pag ito'y tatapusin na ng Diyos ang mundo na to, kapag natagpuan natin mga idol yung tatlo na yun idol, huwag kalimutan yung
kinaroroonan ng katubusan at kinaroroonan ng kapayapaan, nandun yun sa isang taong bago. Yung isang taong bago na yun, mga idol, yun yung nilikha ni Kristo para dun tayo dalhin, para matubos niya tayo. Kaya nga po tinawag na kinaroroonan ng katubusan, kasi tutubusin niya tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Wala nung bata tayo nung nagawa nating kasalanan. Kaya pag kayo nakinig sa amin sa Iglesia ni Cristo, maririnig nyo po yung detalyado lahat kung ano yung sinasabi ko, mga idol. Yung tatlo na yun, tandaan nyo, mga idol. Kinaroroonan ng katubusan, kinaroroonan ng kapayapaan, yun yung kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos na kinaroroonan ng katubusan, kapayapaan, at yung isang taong bago, nandun yun sa isang katawan. Okay, idol, natapos ko na yung isa. Papansinin nyo. Ako po kasi dati po kung Katolik. Dati po akong sakristan nung binata ako. Ko po maka-Diyos yung mahilig po ako sa pagre-reliyon nung bata pa ako. Naging charismatic po ako. Yun, naging born again. Tapos ako nagsaliksik sa protestante. Maging yung Mormon po, nagsuri din po ako sa maging Mormon. At lalo na yung iba pang mga ibang reliyon na pero pagdating po sa Iglesia ni Cristo ay doon po ako na tumigil. Doon na po ako napatigil nung ako yung makinig na sa Iglesia ni Cristo. Doon ko po talaga naramdaman yung ang Espiritu Santo, ang Panginoon Diyos. Dahil nung ako po nakinig sa Iglesia ni Cristo po noon, ininyahan ako ng isang classmate ko. Ay, Idol Ranilo Induso. Shout out kay Idol Ranilo, yun po yung nag-akay sa akin sa iglesia. Kaya magpasalamat po tayo sa mga nag-aakay sa atin. Dahil sa kanila ay naging kinasangkapan sila para tagpuan natin yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Nung ako po nanyayahan po ng aking classmate na si Ranilo sa pagsamba ng iglesia. Hindi pa ako iglesia po noon, nanyayahan lang po ako ng classmate ko. Kasi mahilig na po kami magdebate sa school, nung high school kami. Pero yung debate, parang binabaliwala ko lang yung mga debate namin. Siyempre, Katolik ako noon. Pero, napapansin ko yung classmate ko, may punto. Kasi mayroon siyang dalang maliit lang na Bible, yung gano'n. Bisitas siya, pinapakita. Lalo na yung panahon namin ng religion. Meron kaming subject na religion Yung religion na yon, ang nagtuturo po doon, yung mga nag-aaral ng pare sa Don Bosco diyan sa Canlubang, Laguna. May Don Bosco po diyan seminaryo ang tawag diyan sa kanila. Pag oras na ng religion, naglalabasan na po yung mga nag-aaral ng pare, mga nakadamit tupa, ibig sabihin nakaputi silang abito. Ako, kaming yung isang iglesia doon sa classmate namin, hindi po siya lumalabas, pero sabi nung hindi pa naman pare yun, kasi mga pa lang yun nag-aaral ng pagkapare. Sabi nung na lumabas na yung mga ibang reliyon, sabi hindi naman pinipilit na winilkan lang nila yung yung Katolik, mga Katolik. Pero hindi po kami Katolik ako, siyempre hindi ako lalabas. Ang hindi po lumalabas yung classmate ko na iglesia. Kasi ang layunin pala nun, tatabihan niya ako. Yung sinasabi nung
pag-aaral ng pagkapare, yung doktrina ng Iglesia Katolika, pinapakita niya sa akin sa Bible na mali yung tinuturoan niya nung ito sa Bible, ganun. Doon ako na ano, parang nabuksan yung ano ko. Nag-isip ako doon sa mga talata na sinano niya. Kaya simula po noon, nagsuri po talaga ako. So, inimbitahan niya ako sa pagsamba. Nung ako inimbitahan niya sa pagsamba po, nung dumalo na po kami ng pagsamba, nung nagano na po yung mga awit. Yung mga awit po, yung mga choir yun. Hindi nakaupo na kami. Magkatabi lang po kami nung classmate ko. Tapos hindi ko po namamalayan, ano na, tumutulo na pala yung luha ko. Nung maramdaman ko po yun sa pagsamba nila, nung inimbitahan ako ng classmate ko, naramdaman ko po tumutulo na yung luha ko. Nung nag-aawitan yung mga choir, yun po guys, yung idol, yung Espiritu Santo. Magkano pa tayo ng sapatos, Tay? Patay yung sapatos. Dala niyo po. Ha? Dala niyo po. Hindi. Ay, dala niyo mo. Mga ganito lang naman siya. Oh, dala niyo muna, titingnan ko kung ano. Magkano ba pinakamura nyo? Pag mga tahi, 1 plus po yun, mahigit. Ha? 1 plus po mahigit pag tahi. Depende po yung... 100 plus? Oh, dali nyo lang muna po. Ay, customer po tayo guys. Medyo... Ano... Ayun po mga guys, ina-share ko lang po sa inyo yung ano, ito kasi bahagi ng kwentong sapatero eh. Sabi nga, habang nagtatay tayo, marami tayong magiging kwentuhan. Kaya na-share ko po sa inyo yung naging karanasan natin, kung bakit tayo dito, bakit tayo pinagaling Ama, sa naging karamdaman natin. At gusto kong ugatin yung paano ako nakarating sa iglesia. Yun po, yung dumalo po ako noon sa pagsamba po ng Iglesia ni Cristo. Nakaupo ako habang parang natatouch po ako mga idol. Touching yung pag kinukwento ko sa inyo, touching ako noon. Ngayon. Nung ako po mga idol, umatin po ako ng samba. Nung umawit na po yung mga awit noon, namalayan ko po, tumutulo po yung luha. Isa po sa wala pa po yung sorry. Excuse me. Wala pa po yung wala pa pong teksto o pagtuturo yung ministro. Awitan pa lang po yun, awitan. Pag-aawitan ng mga choir, naramdaman ko na po yung Espiritu Santo. Napagbag po yung aking damdamin. Naramdaman ko tumutulo na yung luha ko. Ganun po yun mga idol, pag gusto kayong tawagin ng Panginoon Diyos. Kaya sabi ko nga po sa inyo, subukan nyo po na makinig po sa Iglesia ni Cristo. Huwag po kayong tumanggi kapag may nag-anyaya po sa inyo. At saka unang-una mga idol, nung nag-texto po, yung ministro, nag-texto na po, lalo po akong tinamaan na touch. Kaya nung matapos yung teksto, nung nanalangin na, ay grabe po yung iyak ko. Sa lahat ng dinaluhan ko na religion, pagsamba, sa Iglesia ni Cristo ko naramdaman yung ganun na pakiramdam, naramdaman ko. Yun yung Holy Spirit na idol, Espiritu Santo. Kaya nga po naging choir ako naging choir mga awit hanggang ngayon po. Kaya ngayon po naoperahan ako. Natigil ako sa pag-awit. Ngayon bumabalik po ako, nagsasanay na muli ako. Kaya po, yun pong gusto kong tungkulin sa iglesia. Choir po ako. Yun lang po mga idol. Sinishare ko lang po sa inyo. Kung napag-uusapan na rin po natin yung buhay. Mahalaga po yung buhay. Yung buhay natin kasi yun nga po, nagkaroon ako ng karamdaman. Papakita ko sa idol, hindi naman po ito, ito po, naoperahan po. Ayan po. Ayan ang idol.
Yan. Dalawang opera na po ito mga idol, dinaan ko. Unang opera ito po, yung unang opera ko. Yan, tinanggalan po ako ng ano. Tapos, pangalawang opera po, ganito idol. Yan po makapansin mo, simula rito, pag ganon, tapos pag ganon. Kasi pag diniritso po yan dito, wala nang pwersa yung tiyan ko. Kaya ang ginawa nila pag ganon, ginanon. Salamat naman sa mga doktor, hindi nila diniritso kasi ngayon po na parang nararamdaman ko pa eh. Eh kung diniritso nila dito, nako baka wala na pwersa yung tiyan ko. Ngayon, sinsya na po kayo ah. Medyo nakita ko yun ang ano naman, yung purpose naman na kaya pinakita para. Kaya mga idol, mahalin po ninyo yung inyong kalusugan. Yung mga may edad na po dyan. Iwasan nyo na po yung magkakain ng ano, masyadong matataba at saka yung mga batok, yung mga inihaw. Okay lang po. Ay kung dadaanan po ninyo yung mga ganyan, talagang basta magpapagamot kayo mga idol. Huwag nyo pababayaan yung katawan. Mga mahal sa buhay nyo po, huwag nyo po pababayaan yung mahal sa buhay nyo habang nabubuhay po sila, padoktor nyo. Huwag kayo maniniwala po dun sa mga doktor laway. Ano ba yung sabihin ko ng doktor laway? Yung mga nagkukunwaring mga albularyo, yung mga mapaniwalain pa doon sa mga ating mga ninuno. Lalo po kayong mapapadali ang buhay nyo kapag doon kayo maniwala. Meron po tayong makabagong siyensya sa paggagamot. Mga idol, yung doktor na nag-aral ng medisina, doon po ninyo ipa-check up. Hindi kung kani-kaninong mga nagpapanggap na albularyo dyan. May mga inimbento na ngayon na mga naimbento at napatunayan yung mga food supplement, makakatulong po sa katawan natin, mga idol. Hindi po tayo magbabanggit ng ano ito kasi baka maging commercial. Okay mga idol, medyo napahaba na po yung ating kwentuhan. Ito yung ating pangalawa. Naka ano na rin ng 2 dangkal na. Okay mga idol, papasalamat po ako sa inyo mga followers, guys, idol, mga idol. Sana wag kayong sasawa na manood sa aking mga ibinabahagi sa inyo ng mga video, sa aking mga reels at mga joke na mga pinapakita. Sana po follow and share po at saka like na lang po. At yung mga star senders po, salamat po ng marami sa inyo. At sana po maging parehas naman po si Meta. Kasi po meron nagsisend na 10 stars, ay ang nakakarating na lang sa atin 1 stars na lang, na halos ang katumbas po ng stars na 1 stars sa atin ay $0.01 dollar. Ibig sabihin, pag $0.01, mag-aantay ka muna ng 100 points na star bago ka maka $1. Ganun po si Meta ngayon. Maswerte yung mga hindi ko lang po alam kung ano yung patakaran ni Meta. Kasi meron din na po ako nakikita nakapag-send ng 10 star. Pero nagreklamo yung aking followers, sabi, nag-send ako sa iyo ng 10 stars, idol, sabi sa akin. Pero bakit 1 star lang ang pumasok sa iyo? 1 star lang ang pumasok sa iyo, sabi sa akin. Kaya sana maging parehas naman si Meta. Wag naman masyadong tubong lugaw. Sabi niya. Nahirapan din po kami mag-isip ng aming mga videos, mga reels. Pinaghihirapan din po namin yon. Sana kahit 50-50 na lang. Meta.
Wag naman pong ano, isend sa'yo ng 20 star, isend sa'yo ng 30 star, isend sa'yo ng 10 star, tapos 1 star darating sa dashboard ko. Asa ng ano diyan, mga idol, katarungan. Di ba, mga idol? Sana mapansin yun, Meta, yung gano'n. Kaya meron tayong mga content creator na gumagawa po ng ng video. Nag-a-advise po sila, nag-share po sila ng konting kaalaman na sobrang liit na raw po talaga ng ibinibigay ni Meta ngayon nung magsimula ng October. Ayun po. Kaya sana po mga idol, yung iba po talaga tumigil na po sa paggagawa ng mga videos. Pero tayo idol, hindi tayo tumitigil eh. Ugali na natin yun idol, na pag sinimulan tinatapos hanggang sa huli, hanggang sa malaman natin na kung niluloko tayo. Ay, ito na lang ate oh. Okay. Tayo mo na lang, ito na lang, isang tangkal na lang. Sige po. Oh. Kala ko nga nagsara na kayo eh. Hindi pa naman. Tama-tama. Tatapos na. Sige lang po. Okay. Okay mga idol, bye-bye po. Paki-share, follow na lang. Maraming salamat sa panonood ninyo mga idol sa ating usapang sapatero. Bye-bye po.